Magandang umaga muli mga kapatid. Ngayon po ay nasa Luke chapter 8 verse 16 to 21 na tayo. At salamat sa Panginoon na tayo nga ay patuloy niyang binibigyan ng pagkakataon na makapakinig ng kanyang salita. Yung ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay may kinalaman nga sa patuloy pa rin na exhortation o papaliwanag sa atin ng ating Panginoon sa kung ano ang mayroon o ano yung buhay ng isang totoong nananampalataya na may kinalaman nga sa kanyang pakikinig o pagpapahalaga ng salita ng Diyos o ng tinatawag nga nating Biblia. Na ito nga ay kung naalala nyo pa yung natakil na natin last week na tungkol nga sa parable ng manghasik o parable of the sower, ito ay kaugnay pa rin sa pag-aaralan natin ngayon. Na kumbaga, lalong-lalo na doon sa verse 15, nung na-take up natin last week, na yung sinasabi nga ng Panginoon, di ba, may 4 na klase ng lupa, di ba? Pero yung panghuling klase ng lupa ay yung tinatawag nga niya na good soil o mabuting lupa o ano ba sa Tagalog, yung magandang klase o mataba. Yan, matabang lupa. Na pag nagtanim ka ay maganda ang tutubo ng iyong itatanim. So doon talaga nakakonect yung pag-aaralan natin ngayon. Na kumbaga, ang sinasabi dito sa atin ng Panginoon is that ang kanyang salita, kaya niya talaga tayo binigyan, kaya niya tayo pinagkalooban ng tinatawag natin ngayong Biblia o tinatawag din natin na salita ng Diyos, hindi lang para marami tayong matutunan. Kundi ang pinakalayunin talaga niyan, ay yung gagamitin niya yung kanyang salita, upang tayo ay baguhin. Upang tayo ay turuan na matutong pahalagahan ang talagang napaka-importante na dapat pahalagahan natin. Dahil ang itinuturo niya dito ay hindi lamang para sa mga may kaugnayan sa mga bagay sa mundong ito, kung hindi ang matututunan natin sa kanyang salita ay yung may kinalaman sa tinatawag natin na eternity, pangwalang hanggan. Kaya ibinigay niya ang salita upang matutunan natin ito. At itong pag-aaralan nga natin ngayong umaga, nasabi nga natin may kinalaman sa parable of the sower, pero dito sa pag-aaralan natin ay mas ipapaliwanag pa niya. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng matabang lupa at pag nagtanim ka dito ay magbubunga, sabi niya doon, ng masaganang bunga. So, ipapaliwanag pa niyang mabuti sa pamagitan ng verse 16 to 21 na ating pag-aaralan ngayon. So, bago po natin yan basahin, tayo po muna ay manalangin. O aming amang banal at Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ay amin pong isinusuko sa inyo ang aming mga sarili. Una sa lahat ay patuloy nga naming gustong itaas ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Kaya loobin mo nga, Panginoon, na maibigay lamang namin sa inyo ang nararapat na pagkilala sa inyong kadakilaan, kapangyarihan at higit sa inyong kabanalan. At humihingi nga rin kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. At ang aming pagsamo ngayon ay muli nga po nawang kumilos ang inyong banal na espiritu sa puso't buhay ng bawat isa. At buksan nyo nga po ang aming mga pangunawa,
ang aming mga puso. Tigit sa lahat, Panginoon, ay pagkalooban niyo nga po kami ng kakayanang makapanampalataya at pagnanais na isabuhay ang mga katotohanan na patuloy niyo nga pong itinuturo sa amin. Kaawaan niyo kami, Panginoon, sapagkat sa aming sarili lang ay wala po kami magagawa sa mga katotohanan ito. Kung kaya't sa inyo namin pinagkakatiwalang lahat at ito'y dinadalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So atin nga pong buksan ang aklat po ng Lucas chapter 8 verse 16 ang umpisa hanggang verse 21. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ang may patuloy na pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Walang taong pagkatapos magsindi ng ilawan ay tinakpan ito o tinatakpan ito ng isang takalan. O kaya'y ilalagay ito sa ilalim ng higaan. Kundi ilalagay ito sa talagang lalagyan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Sapagkat walang natatago na hindi mahayag o walang lihim na hindi malalaman at malalantad sa liwanag. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig, sapagkat siyang mayroon ay lalo pang bibigyan, at ang sinong mangwala, pati ang inaakala niyang nasa kanya ay kukunin. Pagkatapos ay pumaroon sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid na lalaki. Subalit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. At may nagsabi sa kanya, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas. Nais nilang makita ka. Subalit sinabi niya sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa ito. Puri ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Nawa, siya ang patuloy na magtanim nga ng mga katotohanan ito sa ating mga puso at isipan. Tanong, paano nyo nalalaman o paano nyo masusukat yung inyong taong kausap kung talagang nakikinig siya sa inyo? Yan, magandang katanungan yan. Kasi ang dami-dami nating kausap sa araw-araw. Halimbawa ba, yung nanay o yung tatay inutusan yung anak sa sari-sari store. Paano niya malalaman na yung anak niyang kanyang inutusan ay nakikinig? Yan. Halimbawa, inutusan niya, anak, bumili ka ng toyo. Pagdating ng anak, tuyo ang dala-dala. Nakinig ba yun? Umalis naman eh. Bumili naman eh. Parang nakinig, pero pagdating, hindi toyo, kundi tuyo. Anak, bumili ka ng bigas sa palengke. Pagdating ng anak, ang dala-dala gaas, hindi bigas. Nakinig ba yun? Di ba? Kumbaga makikita po natin na hindi ko mo yung tao na kausap mo ay nakatingin sa iyo, ay nakikinig nga talaga. Kumbaga, ano nga ba ang natawag natin dito? Tamang pakikinig. Kasi ito po yung natin, pag-usapan natin ngayon. Na ang title natin actually sa wikang English ay Take Care How You Listen. Dapat maging ka talaga. Pag-ingatan mo paano ka ba nakikinig ng salita ng Diyos. Yung mga magulang madalas sinasabihan, di ba? Yung mga anak. Anak, ayusin mo yung kwarto mo. Ayusin mo yung mga gamit mo. Paano mo may expect o paano masasabing nakikinig na sa iyo yung anak mo pagka sinasabihan mo sila ng ganyan? Pag uwi mo ng bahay, galing sa trabaho,
Yung mga sapatos nakakalat pa rin, yung mga damit nakakalat pa rin, yung kama hindi natiklop yung mga kumot. Nakinig ba yung anak mo? Wala yung teacher kong anak. Ito lagi niyang kinukwento sa amin. Sa kanyang pagtuturo. Paano niya masasabi na nakikinig yung kanyang mga estudyante? Sinabi, ito yung assignment niyo. Sinulat pa sa notebook. Pagpasok muli kinaumagahan, tinanong yung estudyante, asan yung assignment mo? Wala. O kung gumawa man ng assignment, mali. So, masasabi bang nakinig sa teacher yung estudyante sa ganung pagkakataon? Or minsan, may kausap tayo, di ba? Oo naman ang sagot lagi. Opo, opo. So dahil umupo siya, dahil sumagot siya sa'yo, o yung sinasabi nga ni teacher, kinausap mo naman siya ng harap-harapan. Mata sa mata pa nga Di ba? So, akala mo nakinig na siya. Pero, yung ibinilin mo sa kanya, pag nagkita kayo ulit, pag tinanong mo kung nagawa niya, pero hindi pa rin niya ginawa, nakinig na ba yun? Di ba? So, yan po yung, kumbaga, gustong i-emphasize ng ating Panginoon ngayong umaga sa ating pag-aaralan. Na kumbaga, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, paano nga ba natin masasabi? Na nakikinig nga ba talaga tayo? Na kumbaga, sa ating pakikinig ng mga pagtuturo, sa ating pakikinig ng mga katotohanan na pinapangaral o kahit minsan sa ating mga sariling pagbabasa. Di ba? Nagbabasa ba kayo ng inyong Biblia? Pag kayo nagbabasa, nakikinig din kayo sa Diyos sa mga ganong pagkakataon. So paano nga ba kayo o paano nyo nasasabi na pagkatapos nyong mapakinggan yung salita ng Diyos ay nakinig nga ba talaga kayo? Kasi maraming pagkakataon sa buhay ng tao, tayong mga Kristiyano, na nakikinig naman talaga tayo, naririnig natin, nauunawaan pa nga natin Pero sa totoo lang, sa loob ng ating puso, wala yung pagnanais. Wala yung desire na sumunod sa napakinggan nating salita. Dito sa binasa natin, especially doon sa verse 18, makita ninyo doon yung paalala nga ng Panginoon. Di ba? Ano sabi niya? Kaya't, sa bibig mismo ng ating Panginoon nagsalita, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig. Mag-ingat. Hindi lang basta mo po ka dyan, nakinig ka, ay sapat na. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kung paano kayo nakikinig o makikinig. Bakit nga ba? Kasi nga, ang pinakikinggan po natin, lalo na nga sa pagtuturo ng salita ng Diyos, ay ang salita ng Diyos. Bagamat yung tao ang nakikita niyong nakatayo at nagsasalita, nanggagaling sa kanyang bibig yung kanyang sinasalita. Pero as long as ang itinuturo ay talagang galing sa salita ng Diyos, ito po ay ang salita ng Diyos na, nasabi ko na kanina, may kinalaman sa mga bagay na walang hanggan. Kaya napaka-importante po nito. Kumaga, napaka-importante na hindi lamang nating marinig, mapakinggan, hindi lamang tayo tumatango-tango at nag-a-agree tayo. Or maaring ang yung naramdaman pa talaga natin yung sakit o naramdaman natin yung saya
O naramdaman natin yung lungkot, ganon katindi yung mga salita na ating narinig. Ano? Pero ang kasunod dapat noon ay yung pagsunod. Yung ano tawag natin dito? Pagsasabuhay. Na ang sinasabi din dito ng ating Panginoon, kaya din niya tayo sinasabihan na mag-ingat kasi hindi lamang ito basta may kinalaman sa mga bagay na pangwalang hanggan, kung hindi ito din po ay sa tuwing nakikinig po tayo ng salita ng Diyos at kung ano ang magiging tugon natin sa ating napapakinggan, ito din ay may kinalaman sa kung ano ang mangyayari sa tinatawag nating Judgment Day. Kasi kung ano ang magiging tugon mo sa napapakinggan mong salita ng Diyos na ito na pang-eternal nga na salita, pang walang hanggan, yan ay dadalhin mo hanggang sa pagharap mo sa Panginoon. Hindi para dito lang yan. Kung ano ang gagawin mo, paano ka nakikinig, paano ka tutugon sa salita ng Diyos na iyong napapakinggan sa tuwing ito ay ipinapangaral, yan ay dadalhin mo. Yan ay magiging, magkakaroon yan ng epekto, may kinalaman yan sa pagharap mo sa Diyos. So kumbaga, kahit ngayon pa lang, sa araw-araw ng iyong pakikinig o once a week lang ng iyong pakikinig, o kung araw-araw nga't nagbabasa ka, kung ano man ang maging tugon mo sa salita ng Diyos, yan ay may kinalaman sa kung ano ang mangyayari sa iyo pagharap mo sa Diyos sa tinatawag nating huling mga araw. Na kumbaga, kung ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod ka sa sinasabi sa iyo ng Diyos, ang ibig sabihin niyan, kumikilos sa iyo, kumikilos ang banal na espiritu sa iyo at yung biyaya ng Diyos ay talagang gumagana, kumbaga, sa iyong buhay. Pero, kung ikaw ay hanggang nakikinig ka lang, pero wala talagang pagnanais na sumunod sa salita ng Diyos, ano naman ang sinasabi niyan sa iyo? Yung sabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, pagka ganun ang response mo sa narinig mo na hindi ka sumusunod, ang nangyayari ay, sabi doon, nag-iipon ka ng puot ng Diyos. At ito ay buong mararanasan mo sa pagharap mo sa Kanya pag ikaw ay dumating na sa paghahatol. Kung kaya't napaka-importante na sinasabi ng Panginoon, pag-ingatan ninyo sa kung paano kayo nakikinig. Okay? So dito makikita natin, kung babalikan o umpisan ulit natin sa verse 16, di ba? Sabi diyan, walang taong pagkatapos magsindi ng ilawan ay tinatakpan ito sa isang takalan. Ang gustong ipakita dito ng Panginoon, una sa lahat, pag sinasabing ilawan, na hindi mo daw ito itatago kung hindi ilalagay mo sa tamang lalagyan. Una sa lahat, ang gustong sabihin dito ng Panginoon, yung salita ng Diyos na ipinapangaral sa atin, ang layunin talaga ng Diyos ay maliwanagan tayo. Or sa madaling salita, mayroong gustong baguhin ang Diyos sa atin. Di ba pagka umaharap ka sa salamin, umaharap ka ba sa salamin na madilim? Baka may ibang lumabas doon pag umaharap ka sa salamin na madilim. Maliwanag na maliwanag, gusto mo, di ba? Bakit? Kasi pag may nakita ka sa mukha mo na may dumi ka pala, anong gagawin mo? Okay lang yan. Pogi naman ako. Ganun ba yun? Hindi. Nakita mo yung buhok mo, hindi sa ayos na gusto mo. Anong gagawin mo?
Hindi mo basta hahayaan. Yun din yung sinasabi dito. Ano? Na pag naliwanagan ka ng salita, kaya ka nililiwanagan ng salita ng Diyos, kasi may babaguhin. Yun yung isang layunin ng Diyos sa atin, para tayo ay baguhin sa ating mga kailangan. Nagbubunga ito ng pagbabago sa ating buhay. Na kumbaga sa pamamagitan ng biyaya ng salita ng Diyos, tayo ay kanyang binabago. At may dahilan dyan kung bakit tayo kailangan baguhin din ng Diyos. Pero siguro bago natin i-emphasize na mabuti yan, hindi kasi masyado nating na-appreciate yung ilaw yung illustration dito Bakit? Kasi sa panahon natin ngayon, parang masyado ng, ano tawag natin dito? Napaka, na sa atin yung ilaw. Parang ordinaryo na lang. Pero sino ba dito ang kaedad ko na nakaranas sa probinsya o mas matanda pa sa akin na nakaranas tumira sa probinsya na wala pang iral? Di ba nasubukan nyo? Pag lubog ng araw, na umpisa ng dumilim, gagala ka pa ba sa labas? Di ba? Kasi madilim talaga Lalo na kung walang buwan, walang bituin. Pag naglakad ka, masasalubong mo na lang yung, hindi mo makikita kadilim. Pero pag mayroong ganong kadilim at saka mayroong biglang nagtindi, diba, kahit alitap lang makita mo, kitang-kita mo yung kahit napakalayo. Diba? So yun po yung gustong makita natin dito gaano kahalaga yung ilaw. Na kumbaga, dito, pakita dito, ating buhay, kung hindi babaguhin ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng liwanag ng salita ng Diyos. Alam, hindi talaga natin, wala tayong talagang kasiguruhan. Sinasabi dito ng yung liwanag ng salita ng Diyos, yun yung babago sa atin. Ganoon ka-importante yung salita ng Diyos. Na kumbaga, yung liwanag na yun ang bibigay sa atin ng kasiguraduhan kung ano talaga ang buhay na ganap. Kung ano talaga ang buhay na naayon sa salita ng Diyos. Dito sa Manila, naranasan lang natin brownout. Yung naranasan din natin minsan yung diba? Kabiglang nag-brown out, talagang madilim din. Naranasan din natin yun. Pero, sabi nga natin, yung liwanag ng salita ng Diyos is napakahalaga para sa buhay ng isang mananampalataya. Kasi ka-importante kung ikukumpara natin sa dilim ng ating buhay na wala ang liwanag ng salita ng Diyos. So, sinasabi ng Panginoon, kaya pag-ingatan natin kung paano natin ito pinapakinggan kasi napaka-importante po nito sa buhay natin. Kaya din tayo gustong baguhin ng Diyos sa ating mga buhay dahil ang Kristiyano na pinag-Diyos ang buhay ay para ding liwanag. Liwanag para kanino? Kasi kung ikaw, nanggaling ka sa dilim at niliwanagan ka ng Diyos at nabago ka na, yung mga hindi pa nananampalataya ay nandun pa sila sa dilim. At kailangan ang iyong buhay na nagliliwanag upang sila naman ay maliwanagan din. Kumbaga, tayo ay inilalagay ng Diyos sa tamang pamumuhay sa pamagitan ng kanyang salita upang tayo ay maging patotoo sa mga hindi pa nakakilala nito.
patotoo bilang isang individual na Kristiyano, ano? At patotoo din bilang isang iglesia, ano? Na tayo ay sana nagliliwanag, ika nga. Or sa madaling salita, sabi nga dito, di ba? Pag nagsindi ka ng ilawan, kaya ka nagsindi para ano? Para magkaroon ng liwanag, di ba? Hindi ka nagsindi para itago lang yung liwanag na yon. Di ba? In other words, kaya ka binago ng Diyos, hindi para itago ka, kung hindi para gamitin ka ng Diyos na maging liwanag. Sabi dito, ano? Ilalagay sa dapang kalagyan upang makita ng mga pumapasok yung liwanag, ano? Para makita ang liwanag ng Diyos sa pamamagitan mo. Ano? So bilang mga mananampalataya, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, pagsikapan natin na tayo ay baguhin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. O siguro mas maigi sabihin natin, hingin natin ang Panginoon, hingi tayo ng Panginoon ng kanyang awa at biyaya na tayo kanyang baguhin. Hindi para sarilinin yung pagbabago na yan. Kung hindi upang gamitin tayo ng Diyos na maging ilaw. Patotoo upang mailawan din ang mga nasa dilim pa. So, kumbaga, wag tayong maging makasarili. Ano? May yung ipinahiram sa akin ni Brother Roy na libro kay J.C. Ryle. Sabi niya, may sinabi siya tungkol dito. Sabi niya, the highest form of selfishness, yung pagiging makasarili, pinakamataas daw na uri ng pagiging makasarili. Sabi niya, is that of a man who is content to go to heaven alone. Napakamakasarili mo tao kung okay ka na mag-isa kang pupunta sa langit. Tama, di ba? So yun yung layunin ng Diyos. Kaya tayo yan ilaw at tayo liwanagan. Kaya niya ginagamit ang salita ng Diyos upang tayo maliwanagan, upang maging patotoo. Bakit nga ba kailangan pa natin, ano ba ang isang dahilan bakit kailangan nating pag-ingatan ang pakikinig ng salita ng Diyos? Ano? Dito sinasabi nga ng Panginoon na ang pakikinig ng salita ng Diyos ay mayroon dapat talaga resulta. Para masabi mo na totoong nakikinig ka sa salita ng Diyos, ang kasunod dapat ng pakikinig ay pagsunod. Ba nakita natin yun sa verse 21? Sabi doon, habang nangangaral ang Panginoon, dumating yung kanyang nanay at mga kapatid na lalaki. Sabi ng mga nandoon, sinabi sa kanya, yung mga kapatid mo, nanay mo nandyan sa labas, hindi makapasok sa dami ng tao. Ano? Gusto kanilang makita. Pero ano sabi niya? My mother and my brother are, sino daw? Those who hear the word of God. Hindi siya tumigil doon. And do it. Ano sinasabi ng Panginoon? Sabi niya, di ba? Ang mga totoong kapatid ko, ang totoong mga magulang ko, sabi niya, ay hindi lamang yung mga nakikinig ng salita. Kung hindi, yung mga tumutupad o yung mga nagsasagawa. Kaya nasabi dito ng Panginoon, hindi mo talaga totoong napakinggan ang katotohanan ng salita ng Diyos kung hindi mo ito yan. The truth heard rightly is the truth done obediently. Di ba? Ang totoong, ang napakinggang katotohanan ng natamang pakikinig ay yung isinasabuhay yung katotohanan.
Kumbaga nagbubunga ito sa iyong buhay. Kagaya na sinabi doon sa verse 15 nung nakaraan, di ba? Yung salita ng Diyos na naitanim sa tamang lupa ay nagbubunga. May resulta sa buhay. Kumbaga makikita natin na yung sinasabi dito ng ating Panginoon, kung ikaw ay nakikinig talaga ng salita ng Diyos, mayroon talagang ibubunga ito sa iyong buhay. Sabi nga natin, ang pakikinig ng salita ng Diyos, maraming paraan. Nagbabasa ka? Nagbabasa ka ba ng salita ng Diyos? Or mayroon kang naririnig na nagbabasa. Ikaw, nakikinig ka sa nagbabasa. Or pinakamadalas, tuwing linggo, pupunta ka sa samahan ng mga mananampalataya at makikinig ka sa isang lingkod ng Diyos na hindi lamang binabasa, kung hindi ini-expound pa o ini-explain pa niya. Ano? Marami tayong mga marinig o matututunan salita. Kailangan natin talagang yan ng pansin. Hindi lang basta seryoso pansin. Sabi na seryoso ang pakikinig mo, ulitin natin. Kung ikaw ay handang sumunod sa naririnig. Mga halimbawa ng mga katuruan na narinig natin sa salita ng Diyos. Pinag-aaralan natin madalas yung tinatawag na nating ebanghelyo o gospel. Paano mo masasabi na seryoso ang iyong pakikinig pag narinig mo ang pagtuturo tungkol sa ebanghelyo? Pag narinig mo ang turo tungkol sa ebanghelyo, ano nga ba ito? Pag sinabing ebanghelyo o gospel, ito ay tungkol sa ginawa ng ating Panginoon. At ano ba yung ginawa ng ating Panginoon? Na siya ay naghandog ng kanyang buhay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya siya ay namatay at inilibing at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw bumalik sa piling ng Diyos. Ano? So kung ikaw ay tamang nakinig sa salita ng Diyos, hindi lamang basta, oo, alam ko yan. Kung hindi, kung napakinggan mo ang katuruan na yan, ano dapat ang gagawin? Ano dapat ang magiging resulta sa buhay mo? Mananampalataya ka. Pagtitiwalaan mo na si Kristo na itinuturo ng salita ng Diyos ay ang tanging anak ng Diyos na tagapagligtas ng mga kasalanan tulad mo. At sa Kanya ka lang talaga mananangan. Wala nang iba. Dahil siya ang magbibigay sa iyo ng totoong sinasawag nga nating buhay na ganap at kasiya-siya. Okay na yon? Dahil naligtas ka, ninanampalataya ka, yun na yung resulta. May kasunod din dapat. Dahil naintindihan mo ang ebanghelyo at tinanggap mo, sinampalatayanan mo, ano ang kasunod? Dapat ikaw ay mayroong pagnanais na ibahagi din ito sa iba, di ba? Halimbawa kayo, gutom na gutom na. Ang panahon natin ng, ano ba yun, yung pandemic, di ba? Madalas nagkukulang tayo sa mga pagkain. Nung panahon ba na yon? Pag may nabalitaan ka na may namimigay sa kanto, tatakbo ka lang mag-isa, hindi ka tatawag ng iyong mga mahal sa buhay o ng mga kapitbahay mo. Hindi, di ba? Ali kayo, may mga namimigay ng ano doon, di ba? Di ba ganun tayo noon? So yun din yung sinasabi dito, di ba? Narinig mo ang katotohanan ng ebanghelyo, na nampalataya ka, isinapuso mo, natuwa ka, nagkaroon ka ng katiyakan, pero hindi mo sasarilinin yun. Ano yun yung resulta niyan? Ano?
Kung hindi, maghahanap ka ng taong masisiran mo. Ano? Ng Ebanghelyo. So, pag narinig nyo yung batas, binabasa natin tuwing linggo. Ano dapat ang resulta niyan? Narinig yung batas. Ano ang response mo dyan? Hindi lamang basta, alam ko na yan. Ilang taong ko nang narinig yan eh. Batas ng Diyos. Ano ang response dapat? Hindi ka nasaktan. Ang response ay pag-amin. Panginoon, makasalanan po talaga ako. At ako po ay nagsisisi at humihingi ng inyong kapatawaran. O baka naman pag narinig mo yan ay sabihin mo, naku, para talaga yan dito sa katabi ko. Huwag sanang ganun. Kundi tingnan natin talaga yung ating sarili sa tuwing narinig natin yung kautusan ng Diyos. Magsisi, humingi ng kapatawaran. At sabihin natin, Panginoon, ginawa ko talaga yan. Sinuway ko talaga yan. Patawarin mo ako at baguhin mo ako. Ano? Gusto ko isa-isa dito. Pero ako ang dito dito. Narinig yung katuruan tungkol sa katawag na obedience. Yung obediensya ng Diyos, yung paano tayo inaalagaan, paano tayo, ano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Pag narinig mo yun, ano resulta nun sa buhay mo? Resulta nun sa buhay mo. Talaga. Sabihin mo sa Panginoon, hindi ko talaga maintindihan kung anong nangyayari sa buhay. Hindi ko alam kung ano yung mga pinahintulutan mong mangyari, hindi ko talaga maintindihan. At sa totoo lang, masakit. Sa totoo lang, nakakatakot kung minsan. Pero alam ko, Panginoon, pinapangyari mo ito kasi meron kang gustong baguhin sa akin. At higit sa lahat, Panginoon, hindi ko ito maintindihan, nasasaktan ako, pero alam ko, mahal mo ako. Alam ko, wala kang ginusto para sa akin na ako ay mapasama. Kung hindi, lahat ng pinapangyari mo sa aking buhay ay may kabuluhan. Hindi ito meaningless o walang kwenta, kundi lahat ng nangyayari sa aking buhay, bagamat ang nararanasan ko, ang nararamdaman ko ay masakit, nakakatakot, malungkot. Pero alam ko, Panginoon, lahat ng ng ninanais mo para sa akin ay para sa aking ikabubuti, di ba? Memory verse natin, Romans 8:28. Di ba? Alam ko, Panginoon, kung ano yung pinapangyari mo ngayon, bagamat hindi ko man maintindihan ng lubusan, pero alam ko ikaw ay perpektong Diyos at kung anong pinapangyari mo, yan ay perpekto para sa ikabubuti ko. At alam ko, pagdating ng takdang panahon, mauunawaan ko ang lahat. Dahil ikaw ay ang Diyos na nakakaalam ng umpisa hanggang sa wakas. Ganon tayo dapat tumingin sa Diyos kung ang kanyang providensya ang pag-uusapan. Mayroon pa pala? Hindi ko pwedeng i-skip ito. Pag nakakarinig kayo ng katuruan tungkol sa election, ano yung pagpili ng Diyos? Di ba? Sa ating mga reform lang mayroon yan kung tutusin. Pag narinig mo yung katuruan na ikaw ay pinili ng Diyos,
napakaraming tao pero ikaw ang pinili. Isipin niyo yun. And mind you, hindi ikaw ang pumili sa Diyos, kundi siya ang pumili sa iyo. Yung Diyos na banal, Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan, pinili ka. Isipin mo yun. Sino ka para piliin niya? Ano ang tugon mo doon? Sabi nga, dapat kung maintindihan natin yung salitang yan tungkol sa pagpili ng Diyos sa atin, dapat tayo naman yung tao na magiging pinakamapagpakumbaba pag naintindihan mo yan. Tayong mga reformed up, dapat yung mga taong mas nagpapakita ng pagpapakumbaba. Bakit? Kasi yung isipin mo, pinili ka ng Diyos. Ano? Mayroon tayong kinakanta eh. Ano? Yung sa English hymn natin, hymn 271, ang sumulat nun ay si Isaac Watts. Ano? Parang Watts ng ano. Sabi doon sa hymnal na yon, ito yung mga kataga. Ano? Why was I a guest? Diba? Yung picture dito, yung pagtitipon sa harapan ng Diyos. Ano? Sabi niya, why was I a guest? Ano? Why was I invited to come to this feast? And why did I enter and sit at this banquet? Ano? Isipin mo. Ano? Tuwing naglo-Lord Supper tayo, yan din ang inilalarawan dyan. Thousands make a wretched choice rather than starve than come. Maraming tao ang hindi pinili, kaya hindi sila nagiging karapat-dapat sa piging na inihahanda ng Diyos. Pero ang tanong, sabi ni Isaac Watts, ba't isa ako, Lord? Diba? Kung madidibdib mong mabuti yan, maiyak ka, kapatid. Isa ka sa pinili. Ang daming tao sa mundo, pero isa ka sa pinili ng Diyos na banal. Ano? Makikita mo dyan yung biyaya ng Diyos na ipinadama sa iyo. Ano? Yan yung tamang pagtugon pag narinig mo yung salita ng Diyos tungkol dyan. Ano? Yung naranasan mo yung biyaya ng Diyos. Paano? Ano? Actually, marami pa. Sanctification, justification. Pero siyempre, hindi tinatapos ng Diyos ang kanyang katuruan. Tinutuloy niya hanggang glorification. Ibig sabihin, pagdating ng panahon, lahat ng mga katuruan na yan, sinasabi ng Panginoong Hesus, kung talagang sineryoso mo sa pakikinig, inintindi mo at isinabuhay mo at ibinahagi mo ito sa iba, darating tayo sa glorification. Na ano ang resulta niyan sa buhay mo pag narinig mo yan? Kapatid, ang buhay sa mundong ito mabigat. Maraming problema. Minsan nga, ayaw ko nang makinig sa mga balita eh. Ayaw ko nang pakinggan yung mga... Actually, sabi nga nung iba, yung mga nakikita nga natin sa balita, patikim lang yan eh. Mayroon talagang mga mas malalalim, di ba? Kamakailan lang, nakita natin yung kalaliman ng kasalanan ng mga nasa pamunuan natin, di ba? Pero yung nakita natin, patikim pa lang yan. May mas malalalim pa sa totoo lang. Kaya kung susumain mo yan, kung sasaliksikin mo yan, ano mangyayari sa'yo? Bibigat ang buhay mo, lalo. Pero kung ikaw ay Kristiyano, ano sinasabi dito? Hinding-hindi ka mawawalan ng pag-asa. Bakit? Kasi nangako ang Diyos na ikaw ay
hindi lamang ililigtas, nangako ang Diyos na ikaw ay hindi lamang niya lilinisin, nangako ang Diyos kung tutuusin na ikaw ay dadalhin niya sa kaluwalhatian. Kung kaya't maranasan mo na ang lahat ng mabibigat na pagsubok, mapagdaanan mo na ang lahat, pero kung naintindihan mong mabuti at isinasabuhay mo ang salita ng Diyos, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Bakit? Kasi hindi nakabase sa pangyayari sa mundong ito, hindi nakabase sa kung anong nararanasan mo, anong nararamdaman mo, hindi nakabase sa kung ano ang ginagawa ng mga makasalanan, kung ano ang hinaharap mo, kung ano ang kinabukasan mo. Sa katapus-tapusan, ang lahat ng ito, sa pagdating ng huling araw, ang pangako ng Diyos sa mga nananampalataya sa Kanya ay darating sila doon ng sigurado. Sure na sure. Walang bahid kasinungalingan o walang bahid pag-aalinlangan. Ganyan kasigurado ang mga nananampalataya sa Panginoon. Na kumbaga, picture mo, pagdating ng panahon na yon, lahat ng tao nakaharap sa Diyos. At sabi nga, yung mga anghel, yung mga lingkod ng Diyos ay kumakanta ng Hallelujah to the Lamb. Worthy is He. Karapat dapat na tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian, lahat ng papuri. Isipin mo, nandoon ka. Kasama ka sa nagpupuri. Yun yung katiyakan natin sa glory na ipinangako ng Panginoon. So balikan natin yung tanong, mga kapatid. Paano ka tumutugon sa salita ng Diyos na napapakinggan mo? Ikaw ba ay talagang sincero sa pakikinig mo? At sa iyong pakikinig, tumutugon ka ba ng tama? Alam niyo, ito yung realidad na aminin man natin o hindi. Ang tugon doon sa tanong na yun ay sometimes, paminsan-minsan naman hindi. Naranasan niyo ba sa inyong buhay bilang isang mananampalataya na nakapakinig kayo ng pagtuturo na ang dating sa inyo parang ako yata ang kinakausap ni pastor Ano? Siguro may nagsumbong sa kanya kung ano yung kasalanan ko. Tapos pag narinig mo yung salita, parang sakit. Parang gusto mo na lumabas kasi nasasaktan ka masyado. Parang ako talaga yun. O kaya, may nabasa ka sa panahon natin ngayon, di ba? Sa online, may nagpadala sa'yo ng verse o nagpadala sa'yo ng maikling mensahe. Nabasa mo. Tapos tinamaan ka. Parang, sino nagsumbong sa kaibigan ko na ganito yung kasalanan ko? Pinatatamaan ako. Di ba yun yung dating sa atin? Pinatatamaan ako. Pero alam mo, sa panahon na yun, nakita mo, doon ka talaga nagkaroon ng tinatawag nating, kung ikaw ay talagang mananampalataya sa mga panahon na yun, doon ka talaga magkakaroon ng pagbabago. Doon ka talaga magkakaroon ng tinatawag nating turn around. Ika nga. Totally pagtalikod. Kumbaga, sa iyong pakikinig sa mga ganong napaka matalim na salita ng Diyos, yung tanong mo dapat doon, pag nakarinig ka ng ganon, tanungin mo dapat yung sarili mo.
Tumugon ba ako ng tama sa salita ng Diyos? Nanampalataya ba talaga ako sa pangako ng Diyos na sinabi sa akin? O kung warning naman yung ibinigay sa iyo na narinig mo, sineryoso ko ba yung babala na yun? Hindi ba pagka lalo na yung mga nagdadrive, di ba? Nagdadrive ka, may nakita ka, tatawid ka dapat ng tulay, pero nakalagay doon, huwag kang tumuloy. Putol ang tulay, tutuloy ka pa ba? So, ganun dapat pagtingin natin pag may warning ang salita ng Diyos. Or, pag nakarinig ka ng salita ng Diyos ay sa halip na i-recognize mo na ikaw ang kinakausap ng Diyos, ay baka naman sasabihin mo, ang ganda, totoo nga. Bagay na bagay yan para sa katabi ko. O bagay na bagay yan para sa kapitbahay ko. Hindi po. Pag nakakarinig tayo ng ganoon na salita ng Diyos, ikaw yun. Ikaw yung kinakausap. Ikaw yung binibigyan ng Diyos ng paalala. Ikaw yung binibigyan ng Diyos ng warning at hindi ang iba pa. Merong isang kwento. Nangyari ito 1572 to 1636. Ang nagkwento nito ay panahon na Puritans, panahon ng mga Puritans ang kwentong ito. Si Thomas Goodwin. Ang ikinakwento niya ay yung preacher na nakilala niya na ang tawag natin dito, bagamat ito ay hindi preacher na aral, pero kinikilala ito sa kanilang lugar na preacher na on fire. Talagang pag nagsalita siya, para kang nasusunog. Ang pangalan naman ng preacher na yon ay si John Rogers. May S pala. Isang araw daw, nakinig siya sa preaching ni John Rogers. At ang tinuturo ni John Rogers din ay katulad sa pinag-aaralan natin ngayon tungkol sa pakikinig at pagbibigyan ng importansya sa salita ng Diyos. Alam niyo kung ano daw ang ginawa ni John Rogers? Kinuha niya ang Biblia, habang nagpipreach siya, sinasabi daw niya, pahalagahan niyo ang pagkinig ng salita ng Diyos. Pero, sa totoo lang, ito ang Diyos nagsasalita sa inyo ngayon. In-impersonate niya kunyari ang Diyos. Kinuha niya yung Biblia, tapos lumabas siya ng building at magpakalayo-layo na siya. Tapos biglang tumalikod naman siya, in-impersonate naman niya yung mga taong nakikinig. Tapos sinabi niya, Panginoon, maawa ka sa amin. Huwag mong ilayo sa amin ang salita ng Diyos. Gawin mo na ang lahat, Panginoon. Gusto mo, bigyan mo kami ng mga pagpapalo. Pero huwag mo lang alisin sa amin ang iyong salita. So, in-impersonate niya ulit ang Diyos. Sabi niya, sigurado ka dyan sa sinabi mo. Totoo, bibigyan mo na ng pahalaga ang salita ko. Sige. Bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. At titignan ko kung talagang pahahalagahan nyo na ang aking salita. Pagkatapos daw nun, yung Dr. Goodwin, yung nagkukwento nito na nakapakinig.
halos hindi siya makatayo. Kumahagulgul siya. Kasi siya inaamin din niya. Preacher na to Kilalang preacher din. Inaamin niya na siya nga din ay hindi rin niya laging pinapahalagahan yung salita ng Diyos. So mga kapatid, ito ngayon yung tanong muli. Paano nga ba talaga natin pinapakinggan ang salita ng Diyos? Kumbaga, marahil lahat sa atin ay naranasan o dumating sa buhay natin yung mga pagkakataon na tayo talaga ay kinausap ng Diyos. Na dumating yung pagkakataon sa ating buhay bilang isang mananampalataya na narinig natin ang salita ng Diyos na para tayong binuhusan, sabi nga nung iba, ng malamig na tubig o binuhusan ng mainit na tubig, yun yung pakiramdam natin. At tayo ay binigyan ng Diyos ng init sa ating pananampalataya. At naging handa na tayong sumunod sa Panginoon. Pero ang tanong, kailan yun nangyari? Lumipas ang ilang linggo, lumipas ang ilang buwan, at ngayon, paano ka na nakikinig? Patuloy pa rin ba yung init ng iyong pagtanggap sa salita ng Diyos? Sinasabi dito ng ating Panginoon na kung totoong tinatanggap mo, siniseryoso mo ang pakikinig ng kanyang salita, hindi lamang yan may kinalaman sa buhay mo sa mundong ito ngayon. Kung hindi, yung resulta ng iyong pakikinig, kung tama man yan o mali, ay dadalhin mo yan hanggang sa huling araw. Kumbaga, yung salita ng Diyos na iyong pinapakinggan ngayon o ibinibigay sa iyo ng Diyos ay magiging dala-dala mo habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Pero yan ay magdadala rin sa iyo sa kung ano ang kahihinatnan mo sa araw ng paghuhukom o araw ng paghahatol ng Diyos sa lahat. Kung kaya't yung pakikinig ng salita ng Diyos, sa totoo lang, ang sinasabi dito ng Panginoon, may dalawang nangyayari sa tuwing ipinapangaral ang salita ng Diyos. As long as ipinapangaral yung totoong salita ng Diyos. Sa tuwing nangangaral ng salita ng Diyos, dalawa po ang pwedeng mangyari. It's either kikilos sa iyo ang biyaya ng Diyos, at sa iyong naririnig ng salita ng Diyos, ay bibigyan ka ng katiyakan sa iyong buhay na walang hanggan. Upang pagharap mo sa Diyos, ay nakakatiyak ka ng iyong kapatawaran. Pero, yung isa na resulta, pag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos at hindi tama ang iyong pakikinig, yun naman ay magdudulot sa atin ng katiyakan din
pero hindi ng buhay na walang hanggan, kundi katiyakan ng puot ng Diyos na iyong tatanggapin pagdating sa kanyang final judgment. Na yung sinabi nga niya sa verse 18, di ba? Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo makinig. Sapagkat, ano sabi niya? Ito yung picture ng Judgment Day. Siyang mayroon ay lalo pang bibigyan. At ang sino mang wala, pati, biruin nyo yung sinabi, pati ang inaakala niya na mayroon siya, akala niya ligtas siya eh. Pero kukunin pa ito sa kanya. Di ba? Alala niyo ba yung salita ng Panginoon doon sa, ko lang naisulat na yung verse. Di ba sabi doon, pagdating ng araw, maraming lalapit sa Panginoon. Panginoon! Akala nila eh. Tiyak na sila eh. Papasukin mo na kami. Parang ganun. Pero anong sabi ng Panginoon? Kasi sabi pa pala na, naglitan niya pa sila. Nangaral kami, gumawa kami ng miracle, ganito, ganyan, ganyan. Sa pangalan mo. Pero ano sabi daw sasabihin ng Panginoon sa kanila? Magsilayas kayo. Hindi ko kayo kilala. Yun yung picture niyan. Na ang sinasabi dito, yung pakikinig natin ng salita ng Diyos, may kinalaman din talaga yan sa pagharap natin sa Panginoon. Kung kaya ipinapaalala dito ng Panginoon, seryosohin niyo yan. Siguraduhin niyo yan. Pag-ingatan niyo yan sa inyong pakikinig. Yung sinabi ng Panginoon sinabi ni Pablo, sa mga tiga-Tesalonica, na ano sabi niya doon? Nung ang mga tiga-Tesalonica ay narinig yung pagtuturo ni Apostol Pablo, ano ang kanilang ginawa? Sabi doon, nagpapasabi ni Pablo, nagpapasalamat ako na nung narinig ninyo ang salita o ang aking pagtuturo, tinanggap ninyo ito, hindi galing sa akin. Tinanggap ninyo ito na hindi ko salita, kung hindi tinanggap ninyo ito na salita ng Diyos. Ganun ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Tayo ba'y manalangin? Amang banal at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal, Diyos na walang itinatangi, at higit sa lahat, kayo po ang Diyos na nagbigay sa amin ng biyaya na inaamin namin, Panginoon, itong biyayang ito ay talagang hindi po namin lubos na maunawaan habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito. At mauunawaan lang namin ng lubusan pag nakaharap ka na po namin. Kung kaya kaawaan niyo po kami, Panginoon, na sa araw-araw nga po ng aming pakikinig ng inyong salita, ay tunay nga pong pagkalooban niyo kami ng patuloy nga po na biyaya na makaunawa at higit sa lahat ay maisabuhay ang inyong mga katotohanan. Inaamin namin, Panginoon, na kung sa aming sarili lang, hindi po namin ito magagawa. Kaya sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.